Hawak ng babaeng ito ang katawan ng kanyang anak at umiiyak sa sakit. Ngunit nang dumating ang mga pulis sa lugar ay hindi nila naintindihan at inakusahan na pinatay niya ang kanyang anak. Sa katunayan hindi siya ang tunay na mamamatay tao at hinahanap niya pa rin ang taong pumatay sa kanyang anak na babae. Ang babaeng ito ay si Ma Ji-won, siya ay ikinulong sa isang mental hospital sa loob ng 9 na taon. Ngunit siya ay laging naghahanap ng paraan upang makatakas. Sa nakalipas na 9 na taon si Ji-won ay nagtiis at nagkunwaring baliw para maghintay ng pagkakataon na makahanap ng paraan para makatakas. Kamakailan lang ay maraming pagbabago sa mga tauhan ng hospital kaya naisipan din niyang tumakas. Nang magsagawa ng charity concert ang hospital, nagnakaw siya ng isang set ng damit at nagkunwaring bagong nurse. Pagkatapos ng concert ang mga pasyente ay pumila para bumalik sa kanilang mga silid. Sa oras na ito ang mga gwardya ng bilangguan ay napagtanto na sa oras na iyon ay hindi na nila mahanap ang isang tao. Kaya tinawagan nila ang direktor ng hospital, at dumating ang mga pulis at isinara na nila ang lahat ng pinto at nagsimulang mag-imbestiga. Gayunpaman isang mga awit ang sumisigaw ng malakas na lumabas. Dahil maraming pasyente at mga kamag-anak na bumibisita. Kaya hindi magandang panatilihing nakasara ang mga pinto. Kaya't ang mga pulis ay walang magawa at hayaan ang mga tao na lumabas muna. Si Ji-won ay nagkunwaring nag-aalala tungkol sa doorman at nag-alok na tumulong at nakuha niya ang susi sa bawat palapag. Sinabi ni Ji-won sa bagong dating na nurse na ang tao na hinahanap nila maaaring nasa cafeteria o sa auditorium. Kaya naman binuksan nila ang mga pinto at naghiwa-hiwalay para maghanap. Si Ji-won ay agad na sinamantala ang pagkakataong makatakas. Matapos magtipon ang mga staff ng hospital ay napagtanto ng mga pulis na nawawala ang isang tao. Saka nakita rin niya ang damit ng isang nurse na itinapon sa basurahan. Sa sandaling ito ay natatawa na lamang siya sa paghanga na isip niya na ang isang tao sumama sa sibilyan at nakatakas. Matapos makatakas si Ji-won pumunta siya sa isang bahay. Nakita niya sa TV ang tungkol sa paghahanap sa kanya. Natakot ang may-ari ng bahay at binigay sa kanya ang telepono at kotse. Nang makalabas si Ji-won ay tinawagan niya ang kanyang asawa at ipinaliwanag na hindi niya pinatay ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sa pagkakataong ito ay nakatakas siya upang malaman ang katotohanan ng kasong ito. At ipaghihiganti niya ang kanyang anak na babae. Sa oras na ito sinabihan siya ng asawa na huwag umuwi dahil ang mga pulis ay nakaabang din sa kanya. Pagkatapos si Ji-won ay pumunta sa lugar kung saan nangyari ang krimen taon na ang nakalipas. Base sa kanyang memorya nakita niya ang malitan ng pera na inilibing niya 9 na taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay pumunta siya sa punerarya upang bisitahin ang kanyang anak. Si Pulis Han ay tunay na henyo sa paglutas ng mga kaso. Matapos matukoy ang target ay nahulaan din niya kung saan pupunta si Ji-won. Ngunit nang bubunutin na niya ang kanyang baril para kontrolin siya ay nawala na siya. Kaya dali-dali siyang tumakbo para hanapin siya. Tinutukan niya ng baril si Ji-won at walang pagpipilian si Ji-won kundi ang sumoko. Ngunit naging pabaya si Pulis Han at nagawang lumaban ni Ji-won at tinulak siya palabas. Sa kabinasag ang flower pot sa labas ng pinto, ginamit niya ang piraso para takutin si Han. At sinabing hindi niya pinatay ang anak niya. Umaasa siya na tigilan na siya ng pulis sa paghabol sa kanya. Matapos niyang sabihin ito, agad niyang hinampas ang ulo ng pulis sa sahig. Pagkatapos ng insidente nagsimulang maghinala si Pulis Han na may mali sa kaso ni Ji-won. Ang pangyayaring ito ay nakuha ang atensyon ng maraming tao. Ngunit hindi mahanap ng pulis ang tumakas na preso. Kaya naman nagalit ang hepe ng pulis at sinigawan si Pulis Han. Sa pagkakataong ito si Prosecutor Yang ay nagpakita na siya ang humawak sa kaso ni Ji-won noong nakaraan. Lumabas silang dalawa para kumain ng magkasama. Alam na si Pulis Han ay gustong buksan muli ang kaso mula 9 na taon na ang nakakaraan. Ngunit si Prosecutor Yang ay agad na tumanggi sa gusto ni Han. Matapos na makabalik sa police station si Han ay pinaalis sa kanyang posisyon saglit. Kaya ang gawain ng paghuli kay Ji-won ay isasagawa ng ibang tao. Samantala nalaman din ni Ji-won na may isang taong katulad ng mukha niya na isang manunulat na nagngangalang Madam. Pagkatapos ng matagumpay na pagtakas mula sa kulungan ay pinatay ni Ji-won ang taong iyon. Upang ipagpatuloy ang pamumuhay sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Madam. Ginamit ni Ji-won ang pagkakakilanlan ni Madam upang manirahan sa isang liblib na nayon. Lumipas ng 3 buwan si Ji-won at ang kanyang kaibigan lumabas ngunit hinaras sila ng mga gang. Sandaling iyon ay may isang mabait na lalaki ang dumaan at tumulong sa kanila.
Simula noong araw na iyon ay naging kaibigan din ni Jiwon ang isang sikat na gangster. Mas lalong naisip ni Han ang tungkol dito at lalo na niyang naramdaman na may hindi tama. Kaya pagkatapos matanggal sa kanyang posisyon ay palihim niyang iniimbestigahan ang kaso ng anak ni Jiwon 9 years ago. Naalala niya na noong interogasyon noong sinabi ni Jiwon na may nakita siyang tao sa lugar. Ang pulis ay gumawa ng sketch ng taong iyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Prosecutor Yang at si Prosecutor Yang ay naglabas pa ng ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen. Kabilang ang buhok ni Jiwon at ang dugo ng biktima para akusahan si Jiwon na pumatay sa kanyang anak. Noong araw na iyon habang kumakain kasama ang kanyang kasamahang pulis na pulis. Nakita ni Pulis Han ang taong inilarawan ni Jiwon sa TV. At ang lukas yun ng film shooting ay kung saan nangyari ang krimen. Kaya naman si Han ay nakipagkita sa nasabing babae. Itinanggi niya na siya ang nakasaksi sa buong krimen matapos makita ang larawan ni Jiwon. Sinabi niya na nakilala niya si Jiwon isang buwan bago at sinabi niya na si Jiwon ay isang sikat na manunulat at hindi isang takas na baliw tulad ng sinabi ng mga pulis. Na hindi nakakakuha ng nais na resulta ay umalis silang walang dala. Batay sa kanyang maraming taon na karanasan sa paglutas ng mga kaso. Si Han ay naghinala na may tinatago ang aktres. Nakipagkita muli siya sa kafe upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Sa mga oras na ito ang pulis na si Han ay nagpunta upang bigyan ng babala ang aktres na wala siyang pagpipilian kundi ang magsabi ng totoo. Sinabi niya na ang larawan sa kanyang kamay ay kay Lee Jung-hee isang napakasikat na artista. Ang mga pulis ay agad na pumunta sa kung saan nakatira si Lee Jung-hee. Ngunit ang istasyon ng pulisya doon ay sarado at wala ibang nandoon. Kaya walang pagpipilian si Han at pumunta sa kalapit na komite ng pulisya para hanapin ang address ni Jung-hee. Habang naghihintay may nakita siyang isang tao at iniisip na ito ay si Jiwon. Kaya dali-dali siyang hinabol ni Han ngunit nang tanggalin niya ang sombrero ng taong ito ay napagtanto niyang mali siya. Naramdaman ni Han na dito lang nakatira si Jiwon kaya bumalik siya sa police station para hilingin sa kanila na makipagtulungan sa investigasyon. Sa ilalim ng gabay ng batang pulis ay sa wakas ay nakarating siya sa bahay ni Jiwon ngunit walang tao. Sa oras na ito si Jiwon ay nakatayo lang sa harap ng pinto sa isang marangyang bahay. Nang mag-doorbell siya dumating ang may-ari ng bahay. Walang pakialam ang may-ari ng bahay at dumiretso sa loob ng bahay. Nagulat si Jiwon dahil may ilang pulis na nakatayo sa likod at tinutukan siya ng baril. Kahit anong paliwanag ni Jiwon ang pulis na si Han ay hindi naniwala sa kanya. Nilabas niya ang kanyang posas at naghanda upang hulihin siya. Sa sandaling ito may babaeng dumating at hinawakan ang kamay ni Jiwon at kinausap na parang matagal na silang magkakilala. Nang makita ang natural na pag-uusap ng dalawang ito ay medyo nataranta ang mga pulis. Matapos umalis ang mga pulis si Jiwon ay dinala para makipagkita sa publisher para pag-usapan ang pagpapatuloy ng kanilang business cooperation. Matapos malaman na ang pagkakakilanlan ng writer bilang si Jiwon ay wala silang pagpipilian kundi pakawalan si Jiwon. Sinabihan ni Han si Jiwon na mag-ingat dahil kung kaya niyang lukuhin ang iba siya ay hindi. Pagkatapos ay nalaman ni Jiwon ang pangalan ng babae ay si Yoonji. Sinabihan niya si Jiwon sa hindi pag-aalaga sa bahay. Nang gusto na niyang umakyat sa hagdan ay pinigilan siya ni Jiwon at nagtanong kung sino siya. Hindi pa naintindihan ni Yoonji ang kwento ni Jiwon, ngunit sinabi niya kay Jiwon na ang kanilang layunin ay magkatulad. Si Yoonji ay gusto din hanapin ang salarin sa likod ng mga manipulasyong ito. Nang makita ang ugali ni Yoonji ay masyadong kainahinala, kinuha ni Jiwon ang kanyang malita at dinala siya palabas ng bahay. Nang hindi inaasahan si Yoonji ay napakatalino tinawagan niya ang anak ng matalik niyang kaibigan para tulungan siyang manatili dito. Pagkatapos makatanggap ng pahintulot dumiretso si Yoonji sa kwarto ni Jiwon at tinitigan ang mga dokumento na pinag-iimbestigahan ni Jiwon ang lahat ng bagay. Si Jiwon ay nagtataka kung bakit iniimbestigahan ni Yoonji ang aktres na si Lee Jung-hee ngunit si Yoonji ay pinalayas ni Jiwon. Pagkatapos noon ay binatikos din ni Yoonji ang paraan ng investigasyon ni Jiwon na masyadong luma na. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya kung may kailangan sila ay maghanap na lang sila sa computer at magiging available na agad. Ang dalawa ay abala sa pag-uusap kaya hindi nila alam na sa labas ng bintana ay may nagmamasid sa kanila. Si Yoonji ay tiningnan ang social media account ni Lee Jung-hee. Sa pamamagitan ng mga larawang ipinost ni Lee Jung-hee ay natukoy nilang nakatira din siya sa lugar na ito. Kinaumagahan ay agad silang naglakbay upang hanapin ang bahay sa larawan.
Nang kakatok na sana ang dalawa sa pinto ay nadiskubre nilang ang pinto ay nasira. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan ay nagpasya silang pumasok sa bahay. Nang hindi inaasahan ay nadiskubre nila ang isang patay na lalaki doon. Batay sa tala ng pagpapakamatay na iniwan ang mga pulis na ito ay napag-isip-isip na siya ay token kaya iniwan niya ang mundo. Ngunit alam ni Jiwon ang biktima ay bakla kaya imposibleng sinaktan siya ng isang babae at gumawa ng kalokohan. Ngunit hindi pinansin ng mga pulis ang kanyang sinabi. Habang siya ay galit na galit at hindi alam kung ano ang gagawin. Dumating si Woojun at ang kanyang private tutor ay dumating upang imbitahan siya sa kanilang bahay para sa hapunan. Habang kumakain sila ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kaso na tuklasan noong umaga. Si Jiwon ay sigurado na ito ay murder at magkakaroon din ng panibagong kaso. Kinaumagahan ay nakatayo ang mga pulis sa harap ng bahay ni Woojun nang malaman ni Jiwon na ang ina ni Woojun na matalik din niyang kaibigan sa lugar na ito. Ay wala na. Labis na naduraj ang puso ni Jiwon bagamat nakakita sila ng isang liham ng pagbabante na ipinadala sa biktima. Napagpasyahan pa rin ng pulisya na ito ay isang kaso ng biktima na pagpapakamatay. Dahil nakakita sila ng isang tala ng pagpapakamatay mula sa biktima. Sa araw ng libing ng ina ni Woojun, si Jiwon ay napag-alaman na walang package ang dumating sa bahay. Kaya ang liham na ito ay maaring palihim lamang na inilagay sa silid ng biktima ng isang tao sa bahay. Noong mga oras na iyon ay nagsimula na ring magtsismisan ang mga kapitbahay sa lugar tungkol sa tutor at ang may-ari ng bahay na may relasyon. Kaya naman binalak nilang patayin ang ina ni Woojun. Sa sumunod na araw isang patay na katawan ang natagpuan at ito ang yaya ni Woojun. Tatlong magkakasunod na pagpatay ang biglang naganap sa mapayapang nayon kaya labis na nag-alala ang lahat. Habang sinusuri ng mga pulis ang eksena, natuklasan nilang hawak ng biktima ang business card ng gangster na nagligtas kay Jiwon dati. Agad sinugod ng mga pulis para arestuhin siya. Nagsimulang maghanap ang mga pulis ng mga pahiwatig. Natagpuan nila ang isang gamit may dugo na nakatago sa kusina. Kaya dinala ang gangster sa police station. Nang gabing iyon pagka-uwi ni Jiwon at Yoonji nagsimula silang mag-analisa. Sigurado sila na hindi gangster ang salarin ng kasong ito. Base sa kanilang paghuhusga ang taong may pinakamalaking hinala dito ay ang ama ni Woojun. Ngunit dahil walang ebidensya ay nagpasya silang maglagay ng isang bitag sa kanya. Nagpadala sila ng isang liham na pagbabanta na mayroon silang ebidensya na siya ang gumawa ng tatlong sunod-sunod na krimen. Kung ayaw niyang malantad ay magbibigay siya ng 100 million won kung hindi ay ipopost nila ito sa internet. Kung ang ama ni Woojun ang salarin ay tiyak na pupunta siya sa lugar na kanilang napagkasunduan. Upang maiwasan ang anumang hindi magandang pangyayari na mangyari ang dalawa ay tumawag ng isang pulis para tumulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon si Yoonji ay tinambangan noong gabing iyon at nagulat ang lahat ng mga pulis ay nahuli ang salarin at ito ang tutor ni Woojun. Nang masigurado ng lahat na siya ang salarin ay dumating ang ama ni Woojun at nagpakita ng ebidensya na wala silang dalawa sa araw ng pagpatay. At nang mangyari ang pangatlong pagpatay ay nasa bahay din ng gangster ang tutor kaya nawala rin ang kanyang hinala. Pagkalabas ng tutor ay mabilis na sumakay ng taxi papunta sa pier. Ngunit ito ay nalaman rin ng gangster. Habang sina Jiwon at Yoonji ay nag-iisip tungkol sa kaso dumating ang gangster. At sinabi sa kanila na ang tutor ay papunta sa pier. Kaya naman naghiwalay sila para hanapin siya. Pumunta si Yoonji sa pier para hanapin ang tutor. Habang si Jiwon at ang gangster ay pumunta sa airport upang hanapin si Woojun at ang kanyang ama. Si Jiwon ay tinawagan ang ama ni Woojun upang makipag-usap. Sa takot na si Jiwon ay mag-record ay mabilis niyang inagaw ang cellphone sa kamay nito. Sinabi niya na siya talaga ang may gawa sa mga nangyari at ang tutor ay pansamantalang libangan lamang para sa kanya. Ngayong nawala na ang silbi ng tutor ay hindi na niya ito kailangan. Kaya naman niloko niya ito na pumunta sa pier. Pero hindi niya inaasahan na may isa pa palang phone si Jiwon sa bulsa na nakabukas. Sa wakas ay napagtanto ng tutor ang tunay humahamak sa kanya. Sinabi ni Jiwon na hindi niya matatakasan ang kanyang mga krimen. Nang makitang nalantad na ang lahat, kinuha niya ang punyal na itinago niya sa kanyang bulsa at idiniin ito sa leeg ng kanyang anak. Buti na lamang at dumating ang gangster sa oras upang kontrolin siya. Kinabukasan, ang aktres na si Lee Jung-hee at ang kanyang asawa ay magdaos ng isang press conference para sa isang nobela. At ang lokasyon ng pelikula ay gaganapin kung saan si Jiwon ay nakatira.
Sa kabilang banda matapos na makulong, ang ama ni Woojun ay ipinatawag si Jiwon at sinabi sa kanya na pre-arranged plot din ang kaso ng kanyang anak. Nang narinig itong si Jiwon ay biglang tumahimik. Noong gabing iyon nang ang pulis na si Han ay sa kalye bigla niyang namiss ang kanyang asawa at anak. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang asawa, at narinig niya ang boses ni Jiwon kaya nagmadali siyang umuwi ng bahay. Tinanong siya ni Jiwon kung bakit niya siya ay maling inakusahan na siya ang pumatay sa kanyang anak na babae 9 na taon na ang nakararaan. Noon lamang sinabi sa kanya ng pulis na si Han na ang lahat ng ebidensya na natagpuan nila sa taong iyon ay direktang nakaturo sa kanya. Bukod pa sa lahat ng mga tawag sa telepono ng kidnapper ay mula sa paaralan ng kanyang anak na babae at mula sa kanyang bahay. Pag-uwi ng pulis na si Han ay nakita niya ang kanyang anak na babae na nakahandusay sa sahig at wala na si Jiwon doon. Sumugod siya para kunin ang kanyang anak ngunit nagdadrama lang pala ang kanyang anak. Kinabukasan hinanap ni Han ang asawa ni Jiwon at hiniling na pumunta siya sa village ng magkasama para hikayatin ang aktres na si Lee Jung-hee na sabihin ang totoo. Noong mga oras na iyon ang gangster ay nangungulikta ng utang sa isang kulot na lalaki. Sinabi ng lalaki na ilang taon na ang nakaraan sa Japan na kilala niya ang pangalang Lee Jung-hee. Noong mga panahong iyon ay hindi pa siya nagdedebo kaya gumawa siya ng porn para kumita. Pero ngayon ay napakasikat na niya. Ngayon kaya binalak ng lalaking kulot na gamitin ang porn na nakolekta niya para ay blackmail siya. Pagkatapos ay gamitin ito upang bayaran ang kanyang utang. Kahit na medyo naghinala siya pumayag pa rin ang mga gangster na hayaan ang kulot na lalaki. Sa oras din itong ay ginamit ni Jiwon ang pangalang Madam para makita ang actress na si Lee Jung-hee. Si Jiwon ay nagtanong kung sino ang mastermind sa taong iyon. Sa hindi inaasahan ang mukha niya ay unti-unting natensyon. Ngunit lumitaw ang asawa niya kaya naputol ang pag-uusap nilang dalawa. Kaya naman si Jiwon ay walang pagpipilian kundi tumayo at umalis. Sa gabi dumating ang asawa ni Lee Jung-hee sa bahay ni Jiwon at hiniling sa kanya na huwag nang abalahin pa ang kanyang asawa. Pagkatapos na ayusin ang bahay si Lee Jung-hee at ang kanyang asawa ay nagdaos ng isang housewarming party. Na dinaluhan ng mga matataas na opisyal at mayayamang tao. Sumulpot din ang lalaking kulot at ang kanyang asawa. Nang makita sila ni Lee Jung-hee, nakaramdam siya ng takot. Ang lalaking kulot ay agad na naglabas ng pendant, natakot si Lee Jung-hee at pinapasok sila. Humakbang pasulong ang asawa ng lalaking kulot at sinabihan si Jung-hee ng ilang salita. Ang asawa ng lalaking kulot pagkatapos ay naglakad pababa ng hagdan. Ngunit nahihirapan siyang huminga at humandusay siya sa sofa. Sinuri siya ng pulis at napag-alaman na siya ay namatay na. Ang pulis ay naghinala na siya ay nilason sa baso ng alak na ininom niya. Nang mga oras na iyon ang asawa na kasama niya kanina ay wala na rin. Si Jiwon ay nakita ang lalaking kulot sa labas, na nagpapanik. Sumakay siya sa kotse, pag-uwi niya ay mabilis niyang sinunog ang isang stack ng mga secret files. Ang malakas na ingay ay nagising ang gangster na natutulog doon. Tiningnan ng gangster ang file at ito ay isang insurance na binili ng lalaking kulot para sa kanyang asawa. Sa sandaling ito ay sinundan din siya ni Jiwon at sumakay sila ng sasakyan para ilabas doon ang lalaking kulot. Sa mga oras na ito nagpaliwanag ang lalaking kulot na kakabili lang niya ng insurance para sa kanyang asawa ilang araw na ang nakakaraan. At hindi niya inaasahan na may mangyayari sa kanyang asawa. Ngayon ay natakot siya na baka pagdudahan siya ng mga pulis kaya sinabi niya na sinunog nila ang mga file. Kinaladkad ng gangster palabas ng sasakyan ang lalaking kulot, saka kinuha ang USB sa kamay at agad na winasak. Matapos imbestigahan ng mga pulis na diskubre nila na ang wine glass na ininom ng asawa ng lalaking kulot ay may fingerprints ni Jung-hee. Saka umamin din si Jung-hee ilang taon na rin siyang tinatakot ng babae. Kaya naman naghinala ang mga pulis na ang naglason sa babae ay si Jung-hee. Mayroong ding video na ibinigay ni Jung-hee sa babae ang baso ng alak. Ngunit medyo na-edit na ang video kaya hindi ito maaaring magamit bilang ebidensya. Kinabukasan habang kinukunan si Jung-hee ay nalasan din. At ang taong lumason kay Jung-hee noong mga oras na iyon ay nagpadala ng isang text message upang ipaalam sa asawa niya ang tungkol dito. Nang mabalitaan nila na si Jung-hee ay nalasan, ang direktor ng teleserye at ang batang aktres ay pumunta sa hospital. Sinabi ng doktor kay Jung-hee na hindi naman seryoso ang kanyang kalagayan. Kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw at pagkatapos ay ma-discharge na siya. Pagdating ng aktres nakita niya ang direktor na niyakap ng mahigpit si Jung-hee. Pagkatapos na masuri ang mga sangkap sa wine glass, ay natuklasan ng mga pulis ang isang amethyst.
Buti na lang si Jung-hee nakainom lang siya ng konti. Si Ji-won ay ginamit ang pangalang Madam para makipagkita sa actress para makita ang director. Habang nag-uusap ang dalawa, alam ni Ji-won na ang taong nakipag-ugnayan sa actress nang makita siya ni Police Han ay ang direktor. Dito sumugod din ang direktor nang marinig niya na alam ni Ji-won ang dahilan kung bakit nalasan si Jung-hee. Tinawag niya ang asawa ni Jung-hee ngunit nang makita niya si Ji-won ay mukhang sobrang sama ng loob niya. Dahil noong huling pagkakataon ay binalaan niya itong huwag ng gambolain pa ang kanyang asawa. Ngunit si Ji-won ay walang pakialam dito, sinabi niya na si Jung-hee ang nakasaksi sa buong pangyayari sa pagpatay ilang taon na ang nakaraan. Pero kamakailan lang ay lumalabas si Jung-hee sa TV kaya gustong patayin siya ng nasa likod ng krimen para patahimikin siya. Pagkaalis ni Ji-won sinabi ng director sa asawa ni Jung-hee na kung talagang nakita niya ang mamamatay tao mas mabuting i-report na lang niya ito sa pulis. Dahil hanggat nasa labas pa ang mga masasamang tao ay nanganganib si Jung-hee. Pagka-uwi ni Jung-hee mula sa hospital ay natakot si Jung-hee na may manika na may umaagos na dugo sa kanyang higaan at nakitang may duguan sa kanyang higaan. Dahil dito ang asawa ni Jung-hee ay ipinatawag si Ji-won dahil naisip niya na siguro tama si Ji-won. Ang kasong pagpatay na nangyari 9 years ago nagsimula na siyang magparamdam. Tapos hinanap ng asawa ni Jung-hee ang gang leader na nagpapahinga sa bahay at pinakiusapan siya na magpadala ng magpoprotekta kay Jung-hee. Kaya simula noon ang gangster na ang naging personal na bodyguard ni Jung-hee. Nung nakilala niya si Jung-hee binigay din niya agad ang USB na ginamit ng kulot na lalaki para i-blackmail siya. Si Jung-hee ay labis na naantig nang makita niya. Sa oras na ito ay maingat na pinagmamasdan ni Ji-won ang bato na inilagay ng mamamatay tao sa kama. Natuklasan niya na ito ay halos kapareho ng bato sa likod bahay ni Jung-hee. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono upang kumuha ng litrato. Sa sandaling ito ay may mga yabag na lumitaw mula sa likuran ni Ji-won. Ngunit ipinabagsak siya ni Ji-won at napagtanto niya ito ay ang kanyang kaibigang gangster. Para sa gangster ay nakaramdam siya ng labis na kahihiyan sa pakikipagbuno ng isang babae, galit na galit siyang pumasok. Kinabukasan nagsagawa ng party ang asawa ni Jung-hee para mag-entertain ng mga bisita. Habang si Ji-won ay nasa hardin pa at naghahanap ng ebidensya, natuklasan niya na may nagdagdag na bagong bato sa lugar na wala kahapon. Sa oras na ito dinala ni Police Han ang asawa ni Ji-won sa bahay ni Jung-hee. Nakita ito ni Yoon-ji at agad siyang nag-alala, at agad niya itong ipinaalam kay Ji-won. Nakita ni Han si Ji-won mula sa itaas, agad na nagtago si Ji-won. Ngunit nang malapit na nilang mahanap si Ji-won si Yoon-ji ay sumulpot sa oras upang pigilan sila. Sa mga oras na ito biglang nakita ng asawa ni Ji-won ang pin ng buhok sa ulo ni Yoon-ji ang mukha nito ay nagsimulang magpanik at umalis. Habang nadiskubre ng gangster na may artificial na kuko sa shirt ni Jung-hee. Ngunit nang tanungin niya ay nalaman niyang hindi sa kanya iyon. Sa oras na ito napansin din ni Jung-hee ang pin ng buhok sa ulo ni Yoon-ji at agad itong nagpalit ng ekspresyon at nagmamadaling tumakbo pabalik sa kanyang silid. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang asawa at sa wakas ay inamin ni Jung-hee na 9 na taon na ang nakalilipas habang tumatakas mula sa mga tauhan ng pelikula. Ay nakita niya ang isang maliit na batang babae na may hawak na isang maliit na babae. At ang batang ito ay nakasuot ng hairpin na katulad sa suot ni Yoon-ji kanina. Gusto rin niyang lumapit para tumstigo pero natatakot siya na baka maapektuhan ng public scandal ang kinabukasan niya kaya mas pinili niyang manahimik. Sa labas si Yoon-ji ay kausap din ang asawa ni Ji-won. Sinabi niya sa kanya na 9 years ago may kapatid siyang babae na nawala. Bago ang nakababatang kapatid na babae ay nawala nakasuot ito ng hairpin na katulad sa kanya. Kaya naman lagi niya itong sinusuot at nagbabakasakali na makikita niya ang kanyang kapatid. Sa gabing iyon pagka-uwi niya sinabi ni Yoon-ji kay Ji-won ang mga bagay na kainahinala. Sinabi niya na baka ang asawa ni Ji-won ang nagbalak na kidnapin at patayin ang anak niya para kunin ang assets ni Ji-won. Ngunit hindi siya sumang-ayon sa sinabi ni Yoon-ji. Samantala si Police Han ay sinubukan na imbestigahan ang pagkatao ni Yoon-ji. Dahil bukod sa isang nawawalang nakababatang kapatid na babae wala siyang ibang kamag-anak. Nakatanggap din si Prosecutor Yang ng impormasyon tungkol sa nangyari. Matapos makipag-usap kay Jung-hee inabot ng gangster ang artificial na kuko na nahulog ni Ji-won. Naalala ni Ji-won na ilang araw na ang nakalipas ay nakuha ng batang actress ang isang set ng kuko. Kaya naman nakipagkita siya sa actress para magtanong at biglang nataranta ang kanyang mukha. Kinuha niya agad ang artificial na kuko at inilagay ito sa kanyang bunganga.
Inamin ng aktres na nang makita niya na mahal ng direktor si Jung-hee ay nagseselos siya. Kaya niloko niya si Jung-hee para takutin si Jung-hee. Ngunit hindi siya ang taong naglason kay Jung-hee. Ipinaalam din niya kay Ji-won na ang pamilya ni Jung-hee ay nag-ampon ng bata ngunit hindi na niya alam kung nasaan na ang bata. Kaya naman si Ji-won ay pumunta sa asawa ni Jung-hee para tanungin siya para dito. Inamin niya na nag-ampon siya ng bata dati, subalit makalipas ang 3 buwan ay nabuntis si Jung-hee kaya dinala nila ang sanggol pabalik sa bahay ampunan. Ngunit nakakaramdam pa rin sila ng labis na pagkakasala sa kanilang makasariling mga aksyon. Kaya't ilang beses na nilang hinanap ang bata, ngunit pagkatapos ibalik ang bata sa ampunan ay nawala siya. Sa pagsasalita tungkol dito ang kanyang puso ay biglang sumakit at siya ay bumagsak. Nang makita ang asawa na dinala ng mga medical staff, si Jung-hee ay galit na galit at agad niyang sinampal si Ji-won. Habang si Han ay pumunta sa pinangyarihan ng krimen at nagdala pa sila ng 15 kilo na sako ng bigas upang gayahin ang lumang kaso. Pagkatapos ay natuklasan niya hindi kayang buhatin ni Ji-won ang 15 kilo na bata sa pinangyarihan ng krimen sa napakaikling oras. Nang susunod na si Jung-hee ay nakatanggap ng isang pagbabante na mensahe na nagsasabing kung hindi siya maglipat ng 100 milyong won sa bank account na ibinigay nila ay ilalathala nila ang kanyang pribadong buhay online para malaman ng lahat. Sa oras na ito ay natuklasan din ng gangster ang isang grupo ng mga tao na sumusunod sa kanila. Kaya't siya ay bumaba ng kotse upang tanungin ang mga ito. Sa sandaling ito nang hindi inaasahang bumalik ang itim na sasakyan kaya mabilis siyang bumalik sa sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang lalaki at hinampos siya ng kahoy sa ulo at sinuntok ang salamin ng sasakyan at sinubukang kunin si Jung-hee. Ngunit tumayo ang gangster upang pigilan siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipaglaban ay nagawang talunin ng gangster ang mga masasamang tao. Natuklasan niya na ang isang ito ay may mga tato na kapareho ng sa kanya. Sa gabing iyon si Jung-hee ay nakatanggap muli ng mensahe ng pagbabanta. At nagpadala pa ng isang video na si Jung-hee ay naglagay ng lason sa alak. Sa oras na ito ay nagsimulang lumitaw sa kanyang isip ang pumatay. Pumayag bigyan sila ng 100 milyon isa sa kondisyon na sila ay direktang haharap sa kanya. Ang blackmailer ay masaya ring sumang-ayon at pagkatapos ay ipinadala sa kanya ang lokasyon. Ngunit nang malapit na ang oras ng pagkikita si Jung-hee dinala niya ang pera sa pintuan nang makatanggap siya ng isang text message na wag nang bumalik. Ngunit matigas ang ulo nito na pumasok at hindi inaasahan nakita niya ang short-hair na photographer na bumugbog sa kasamahan hanggang sa mamatay. Si Jung-hee ay labis na nabigla nang makita niya. Ang photographer ay agad na tinawag siyang ina. Saka lang napagtanto ni Jung-hee na ang batang babae na nakatayo sa kanyang harapan ay ang ampon na kanilang inampon. Binigay ng babae kay Jung-hee ang memory card at phone ng blackmailer at sinabi sa kanya na mabilis na sirain ang mga ito. Pagkatapos si Yoon-ji ay pumunta sa bahay ni Jung-hee at binigay niya kay Jung-hee ang pin ng buhok niya para tanungin si Jung-hee. Ngunit nang makita ito ni Jung-hee siya ay nataranta. Tinanong niya si Jung-hee kung sino ang nakita niya. Ngunit nang narinig ang ingay ay sumugod ang asawa ni Jung-hee at ilan pang bodyguard sa silid at kinaladkad si Yoon-ji. Samantala sa pamamagitan ng fingerprint na natukoy din ng pulisya na ang pumatay sa lalaki ay ang kanyang kasamahan. Alam na hindi niya matatakasan ang krimen nagpunta ang ampon na anak ni Jung-hee upang magpaalam kay Jung-hee. At pumunta siya sa police station para umamin. Pagkatapos ng mga pangyayari si Jung-hee ay na-heartbroken na uminom siya ng lason para tapusin ang kanyang buhay. Nang dumating si Yoon-ji at Ji-won naghihingalo na si Jung-hee. Sinabi ni Jung-hee kay Ji-won na sobrang dilim ng mga oras na iyon kaya hindi niya makita ng malinaw kung sino ang tunay na mamamatay tao. Ang alam lang niya ay babae na may dalang batang babae na may hairpin na katulad ni Yoon-ji. Si Jung-hee ay sumulat ng sulat na inamin na siya ang tumapos sa asawa ng kulot na lalaki. Matapos may libing si Jung-hee, tinawagan si Ji-won ng asawa ni Jung-hee. Sinabi niya na sinabi sa kanya ni Jung-hee ang tungkol sa babaeng nakita ni Jung-hee na lumalabas sa TV. Sa pagkakataong ito ay tumunog ang doorbell. Pagkabukas ni Ji-won ng pinto ay nakita niya si Madam na nakatayo sa labas ng pinto. Hindi pala pinatay ni Ji-won si Madam. Ngunit pinilit lamang siyang manatili sa villa para ipagpatuloy ang kanyang gawaing pagsusulat. Si Ji-won ay pinalitan ang pagkakilanlan ni Madam para hanapin ang mamamatay na pumatay sa kanyang anak. Sa mga oras na ito nakita rin ni Madam sa dyaryo na maraming kaso ang nangyayari sa paligid ng bahay niya kamakailan. Kaya naman bumalik siya para maghanap ng inspirasyon para magsulat.
Wala nang choice si Jiwon kundi umupa para sa kanya ng mamahaling silid para pansamantalang magpahinga. Samantalang si Yoonji ay nakipagkita kay Han, para malaman niya ang tungkol sa pagpatay sa bata 9 years ago. Sinabi niya na ang nakita ni Jung-hee noon ay hindi si Jiwon kundi ibang babae. Sinabi niya na hinala niya na may kinalaman dito ang asawa ni Jiwon. Si Yoonji ay nagsimulang sabihin kay Han ang kanyang mga haka-haka 9 na taon na ang nakakaraan matapos mawala ang kanyang kapatid na babae. Hinanap niya kung saan-saan ang kanyang nakababatang kapatid na babae ngunit hindi pa rin niya makita. Isang araw nakita niya ang hairpin at nalaman niya na si Jiwon ay nakatakas sa kulungan kaya naman pumunta siya kay Jiwon. At noong araw din iyon nang makita ng asawa ni Jiwon siya ay nagpanik kaya naghinala siya sa kanya. Matapos marinig ang mga haka-haka si Han ay labis na nagulat. Nakipagkita si Yoonji kay Jiwon at sinabi sa kanya na baka namatay ay hindi ang kanyang anak kundi ang kapatid ni Yoonji. Hinala niya na ang asawa ni Jiwon ang may pekana at nakipagtulungan sa isang babae para ilagay si Jiwon sa kulungan. Nang marinig ito ni Jiwon ay hindi na maiwasang pagdudahan ang kanyang asawa. Kaya sinabi niya kay Yoonji na hanapin si Pulis Han para hilingin sa kanya na imbestigahan kung anong mga trick ang ginamit ng asawa ni Jiwon. Para ilipat ang lahat ng ari-arian ng pamilya ni Jiwon sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa. Lumabas na 9 years ago si Prosecutor Yang ay nakipagtulungan sa asawa ni Jiwon. Nang taon iyon si Prosecutor Yang ay pumunta sa paaralan para sunduin ang anak ni Jiwon. Pagkatapos ay hinayos ang isang serye ng mga ebidensya upang ilagay ang lahat ng hinala kay Jiwon. Matapos natawagan si Jiwon upang i-blackmail siya, si Prosecutor Yang ay dinala ang bata sa kagubatan. Pagkatapos ay dinampot niya ang bato sa tabi niya at binasag ang mukha nito. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa malayo at pinanood ang pag-aresto ng mga pulis kay Jiwon. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ng asawa ni Jiwon ay dahil nahuli siya ni Jiwon sa pag-transfer ng mga iligal na asset. Buwan ang nakalipas iniulat ng mga media ang nangyaring krimen at naparusahan ang mga nagkasala. At base sa imbestigasyon si Jiwon ay napatunayan na wala siyang kasalanan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.